Sa isang maliit na nayon na nakatago sa pagitan ng mga burol, naninirahan ang isang mapagkumbabang karpintero na nagngangalang Jose. Kilala siya sa paggawa ng magagandang kasangkapan, ngunit ang kanyang puso ay nananabik sa mas makahulugang bagay sa buhay. Iginagalang siya ng mga taga-nayon, ngunit dama niya ang isang kakulangan na hindi kayang punan ng alinmang gawaing kahoy. Isang mapagpasyang gabi, habang naghahanda si Jose para matulog, biglang nagliwanag ang kanyang paggawaan. Sa kanyang pagkagulat, isang anghel ang nagpakita sa kanya, maliwanag at puspos ng biyaya. Nagsalita ang anghel ng may tinig na tumimos sa kanyang kaluluwa. Huwag kang matakot, Jose. Ikaw ay pinili para sa isang layunin na lampas sa iyong imahinasyon. Ang iyong magiging asawa si Maria ay magdadalang tao at manganganak ng isang anak na tatawagin mong Jesus. Siya ang magiging tagapagligtas na magdadala ng pag-asa at pagtubos sa mundo. Nabahala, ngunit puno ng pagkamangha ang puso ni Jose. Alam niya ang kahalagahan ng pangalang Jesus, ang siyang ipinahayag na magliligtas ng tao sa kanilang mga kasalanan. Habang pinagninilayan niya ang bigat ng pahayag na ito, nakadama siya ng init na bumabalot sa kanya, isang matibay na katiyakan na bahagi siya ng banal na plano. Makalipas ang ilang araw ay sinilang ni Maria ang kanyang anak sa sabsaban na napapalibutan ng mga hayop. Dumating ang mga pastol at matatalinong lalaki mula sa malalayong lugar na pinatubayan ng bituing na nagbalita ng pakanakan ni Jesus. Bawat isa ay nakaramdam na ang batang ito, bagamat isinilang sa payak na kalagayan, ay natakdang maging dakila. Lumipas ang mga taon parang ilog at napanood ni Jose kung paanong lumaking matalino at marunong si Jesus. Nagpakita siya ng mga himala, pinagaling ang mga may sakit, binigyan ng paningin ng bulag, at naghayag ng pag-ibig sa mga nawawala. Kumalat ang kanyang pangalan, nagdadala ng pag-asa at paghahanga. Dumagsa ang mga tao, sabik na makita ang lalaking kayang patahimikin ng bagyo sa isang salita at pakainin ng libo-libo gamit lamang ang ilang tinapay. Ngulit si Jesus ay hindi lamang manggagawa ng himala, siya ay lingkod sa puso. Sa isang gawa ng lubos na kababang humuli, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Tinuruan niya sila na ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod sa kapwa. Madalas alalahanin ni Jose ang mga salita ng anghel. Tunay ngang isinabuhay ni Jesus ang pag-ibig, malasakit at sakripisyo. Nang dumating ang panahon ng pinakamahalagang sakripisyo, pinasa ni Jesus ang bigat ng mundo. Hinarap niya ang pagtatais at sakit ng may walang hanggang tapang, pinapaalala sa lahat ng pag-ibig ang siyang nagtatagumpay sa lahat. Habang nakapako siya sa krus, umalinggawag ang mga sigaw ng dalamhit, ngunit sa kanyang huling hininga ay sinabi niya ang, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Sa sandaling iyon ay lumampas ang pangalan ni Jesus sa kasaysayan. Yumanig ang lupa at bumalot ang dilim. Ngunit makalipas ang 3 araw, ay bumangon ang pag-asa mula sa katahimikan ng libing. Gumulong ang bato at sumigaw ang mga anghel, "Wala siya rito! Siya ay nabuhay na muli." Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagsindi ng apoy ng pananampalataya na kumalat sa mga bansa. Ngayon ay matanda na si Jose, nakapaligid ang kanyang mga apo, ikinikwento niya ang kasaysayan ng pangalang higit sa lahat ng mga pangalan. Tandaan ninyo, sa oras ng kagalakan at sa pinakamalalim na pagsubok, kumapit kayo sa pangalang Jesus. Siya ang liwanag natin sa dilim, ang angkla natin sa bagyo, at ang kanyang pag-ibig ay hindi kailanman magmamaliwi.